Gentlemen, please join us here. Actually, most of the questions that I wanted to ask were already answered by the message sent by Hil Quito. But siguro si Bembol i-grill natin ngayon. Sir Bembol, okay, can you tell us yung interesting stories during the shoot of America in 1984? Like the first thing I want to know is, guerrilla shots ba ito? Ito ba yung mga nakaw? Yes, so guerrilla shots lahat yung ginawa namin doon. Ang sinasagot ng production, kaya kung sino man ang matanong, home movie lang yung ginagawa. So, yun parati yung sagot. Home movie, gano'ng kalaking camera nyo? Oo. Hindi pa naman uso yung mga ganitong camera noon. As in, never once kayong na-trouble? No, we didn't have any problems actually. Bukod doon sa pagsisinungaling na home movie lang. Pero si Miss Nora Aunor, hindi ba siya kasi considering na hanggang America that time? Siyempre, pagkakaguluhan yan. So, hindi ba nagkakaroon ng gulo at hindi kayo nabibiso dahil sa mga fans America? Hindi lang na tiyempo na maraming samang Pilipino na nakita siya. Otherwise, sigurado magkakagulo. Walang kaduda-duda doon. Kaya, sinempo nyo? Hindi lang na tapat na maraming Pilipino nga. Diba? Sinuwerte lang, in other words. Yan, parang ganun. So, mga ilang shooting days ito? 10. 10 shoot na talaga natapos nyo? I believe so, yeah. Pero saan ka nahirapan doon sa mga eksenang yun? Wala naman gaano kung masyadong nahirapan mga eksena. Sabihin, di ba, it was pure love story and, di ba, wala naman problema sa amin yun. So, yun. Ang problema ko doon, yung lamig. Ang lamig. So, anong buwan ba yun? I can't. Well, apparently winter. It was winter. Ang lamig. Grabe. So, ang rooming doon, halimbawa si Miss Nora Aunor, tapos... Hindi, she lived in a different house than where I was staying. Parang gano'n. Sabog kaming mga production. Curious lang ako, ano na nangyari doon sa ibang mga cast members? Halimbawa, nasa na si Violet? I don't have an idea. Kahit sino doon, hindi mo alam kung anong nangyari sa kanila? Any of them. Over 40 years na ito since this was made. 1984. So, yeah. So you do the math. Okay. Right. So, wala akong connect kanina man sa kanila. Okay. So, kay Sir Doy naman. Sir Doy, yung pumunta ka ng American sequence treatment pa lang, pero paano nyo napakapal yung material na lumabas na ganyan, napakagandang pelikula at makabuluhan? Okay. Siguro kailangan isipin natin na nung panahon na yon, so 1984, so before 1984, some productions were already shot abroad, no, like in the U.S. But usually the place would just be used as a background, no. May ginawa rin si Nora at si Kokoy Laurel yata. Yung Lollipops and Roses, and Burong Talangka. Sa States din. Sa LA. Kinunan, no? So background lang yung usually the place is just a background. Pero I think this is an early example of a Filipino production that shot abroad, and the place is integral to the story. And yung tinalakay naman doon sa pelikula hanggang ngayon, may kabuluhan pa rin. Very relevant pa rin. Kasi hindi naman talaga lahat ng nasa Amerika talaga nagpapakamatay magpunta ng Amerika. Kasi kailangan lang out of necessity lang talaga, di ba? Pero siguro I'll give credit to Hil Portes, no? Kasi si Hil, hindi lang siya director, no? Producer din siya. Kaya siya yung nakaisip ng ideya. Shoot tayo, shoot sa New York, abroad, tungkol sa isang Pinay nurse.
overseas contract worker or overseas Filipino worker. Yung ganon, siya nakaisip nun na gumawa ng ganong pelikula. At nagawa niya, no? Parang yung mga tinatanong mo kanina, yung ibang artista doon, they're members of the Filipino community. Doon. No? Oo. Kasi parang si Marshall Factora, alam ko, parang theater dito nung Si araw. Marshall Factoran, lumalabas sa teatro, yung ganun. Pero yung iba, mga just members of the community, pati yung asawa ni Hale Portes lumabas din doon, And Yung nurse. kung sino yung mga nandoon, ginagamit nila. Yung lolo, hindi ko alam kung saan nila nakuha, pero nandoon na rin yun. No? So walang dinala. Ang dinala lang doon sa New York at New Jersey, si Bembol at si Nora. And si Nora. Si Hale Portes naman, residente rin ng New York. Yeah. So isipin mo na lang yung paano magawa yung pelikula na small budget. So gagamitin mo yung mga connections mo, the Filipino community, di ba? Yung mga ibang shots, I guess, sabi nga ni Bembol, nakaw, no? Oo. Syempre, Ito yung tinatawag na mga nakaw na sandali. well, yeah. Pero makikita mo doon yung nagsushooting sa tren, halimbawa, yung gano'n. Nakaw-nakaw na lang. Pati mga ibang shots, di ba? Yung maraming shots na kinukuha. Tama talaga yung pangalan na pinili niyo, Milagros. Kasi Milagro nakagawa ng pelikula na ganyan kaganda in 10 days. Nanakaw, Pinoy. Nabanggit po kanina yung Lollipops and Roses. Kasi di ba sino ba yung talaga, ngayon malalaman kung sino tunay na Noranyan. Kasi ang Lollipops and Roses, di ba meron yung part 1, part 2? Yung una, yung kasama niya, siyempre Kokoy Laurel. Tapos, isang leading man niya, si Don Johnson ng Miami Vice, di ba? O magkano binayad kay Don Johnson? Nung panahon na yun. May nakakaalam? $500. Oo, pero ngayon malaki yung $500. Pero noon, $500, ang exchange rate, 1 was to 7. So maliit lang yun. So kumbaga, biro mo Don Johnson, supporting star lang ni Nora Aunor. So anyway, mamaya ka na kasi hindi ka pa pinapanganak nung ginawa itong pelikula, no? Hindi. Ito na lang, Direct Adolf. Okay, ikaw naman, ang maipupuri namin sa'yo ay nung bumalik si Miss Nora Aunor galing Amerika. 5 years din siyang namalagi, di ba? Or more. 5 to 7 years. Okay. Nagtawagan pa kami doon noong araw eh. So, yung pagbalik ni Miss Nora Aunor dito, paano kayo na-connect? Natandaan ko lang po nun, parang nagpatawag po siya, pinapunta niya kami kasi parang gusto niya gumawa ng pelikula. I think nagtanong-tanong po siya kung sino yung mga pwede niyang makatrabaho. So tandaan ko nun si Tita Pilar Mateo tsaka si Mami Evelyn Vargas yung kumausap sa akin para pumunta sa kanya at mag-discuss kung ano po yung pwedeng gawin na pelikula. Kasi nung bumalik siya, namamayagpag na ang indie. Opo. Oo. Kasi lalahanin natin, si Miss Nora Aunor ay isang superstar, isang movie queen na parang siya lang ang hindi takot sa pagbabago. Yung she's willing to embrace change. Di ba? Kasi di ba kung napansin niyo, ibang movie queen, yung mga ibang movie queen, hindi nagbago ng hairstyle. Di ba? Mula nung sumikat hanggang ending, wag na natin pangalanan kung sino unless matatapang kayong tatlo. May ikaw-contribute ka, Direk Adolf? Hindi. Si Nora talaga, pag sinabi niyang bago, kailangan matry niya. Kasi, and then again, I don't know kung familiar kayo dito. Si Nora kasi yung tipo ng magaling sa mechanics. Di ba yung mga technical? Like mga stereophonics nung panahon ng araw, kaya niyang kalikutin yun. Oo. So pero hindi ka ba na kay Nora? Kasi Nora Aunor yun. Parang wala bang intimidation na factor?
Nung time na yun po, syempre, napapanood ko lang siya. Syempre, kaya ang na-feel ko lang nun, syempre, I feel na honored na makamiting, makita lang siya. Syempre, kay matuloy, kay hindi, di ba? Ang importante, nakita ko rin siya personally kasi hindi ko siya nakita ng personal nung nag-uumpisa. Kasi pinanganak ka na, na. Pero nakapanood po Kasi ako sa sine millennial ng ka mga... na. Hindi naman. Pero nakapanood ako sa sine, syempre, ng mga pelikula. My God, Pero, sino ba hindi nakapanood ng Nora Honor movie dito? diba, noon? Pero syempre, yung makausap, tsaka hindi ko siya na... Wala kaming chance nun. Kundi nung meeting lang na yun. So thrilled na thrilled ka nun. Yeah. Pero, okay, si Sir Doy, nung sumikat si Nora, buhay ka na? Pinapabata lang kita. Hindi. So kasi, in fact, isa sa mga unang nabigay ng mga positive reviews kay Nora Honor, nung hindi pa siya masyadong kilala, di ba? As a great dramatic actress. So ano ang mo sa kanya noon? Ano ang... nung unang, let's say, nagtawag ng tanghalan, tapos biglang ibinato sa harapan sa telon, tapos naging superstar. Nakakita ka abagad ng potential kay Miss Nora Honor kahit nung siya'y 14 anyos pa lamang? Ang nakakita ng potential kay Nora, sila Lino Broca, at saka si Ishmael Bernal, na nakita nila na, yun nga, kumakanta, di ba? Tawag ng tangalan, ganyan. Tapos may mga ginawang pelikula. Alam nila na may potential ito. Okay. Kaya nga kinuha nila ni Lino, gumawa ng pelikula, di ba? O pati si Mario, yung unang production din nila ng ng 3 taong walang Diyos, production ng ang nasa isip ko yung yung production nila Lino yung nag-produce ng company. Tinimbang Ka Ngunit Kulang. Ano yan? Tinimbang Ka Ngunit Kulang, yung group Yung na yan. nag-produce Oo. nun sila Lino. Cinema Manila. Oo. Cinema nila. Oo. Pero hindi, actually, ang unang-unang pinroduce ni Nora under NV Productions, yung Carmela. Oo. Tapos, and that gave her the chance to work with national artists like si Jerry De Leon. Ayun, nakasama na yun, si Lamberto Abellana. Pero hindi, pwede ko lang i-share. Si Nora kasi, ito yung nangyari sa buhay niya. So, nagsampagita movie siya muna. Pagkatapos, nakitang kahit ano gawin niyang pelikula, kinakagat ng masa. Yung talagang umabot sa puntong pag bumababa siya ng hagdan ng yung Vera Perez Gardens, lumuluhod yung mga fans, tapos hinahalikan yung laylayan ng damit niya. So, wala pang ibang artista ang nakaranas ng ganun. So, meron pa bang natira sa inyo na gumagawa nun dito? Parang wala na sila, no? Tapos, there was a time, since she was making so much money, isang director-producer na itago natin sa pangalang, wag na lang, pero kasi yung fourth generation kasi nandito pa sila at active pa sa industriya. Nalaman, ito alam ni Adolf yung kwento yun So, nakakita, may kontrata siya sa Sampaguita. So, pero doon sa Sampaguita, nakapirma doon kasi minor pa si Nora, si Mamay Belen. So, ang ginawa nung director-producer, ang ginawa niya, kinontak niya yung biological parents, si Mamay Tunying. So, pinapirma. So, naging 2 kontrata ni Nora. Pero, di sige, gawa si Nora nung araw ng movies. Nung araw, di ba, ang mga pelikula ni Nora, kakanta sa ilalim ng puno, naglalakad, nakaupo sa bangko, tapos puro kanta-kanta. So, madaling gawin yung pelikula niya noon. So, wala siya kamalay-malay. Gumagawa siya ng 3 pelikula at the price of 1. Kumbaga, ino-11 na siya ng director-producer. Siyempre, mabait naman si Nora. So, parang nagdududa na siya pero alam niyang may mali. Until isang beses, nag-shooting sila sa Iriga. Pagkatapos, dumating sila doon midweek. Kasi, believe it or not, si Nora, nakakatapos ang pelikula in 2 days and a half. Even 3. Mahihiya yung 7-7 nung di ba, nakagawa kayo ng 7-7, Bembol? Yeah, I think so. Yeah. So,
Pagkatapos, pagdating nila doon, yung mga artista na nakasama niya, nag-uuwi na, tapos may bagong batch ng mga artista na dadating. So ano to? Para bang gagawa, isa pelikula naman itong gagawin ko, isa lang naman ang usapan. So ang ginawa niya, nagkaroon ng isang, alam mo niyo naman to si Bulilit. So nag-map out ng kanya escape plan. So nagka-tiyempo naman, may shooting sa Riles, parang nag-rent sila ng train with na 3 bagon. So ginawa niya, magaling siya sa technical. So magaling siya acting, magaling siya mag-drive eh. So nagpaturo siya doon sa train engineer kung paano paandarin yung train. So alam niya, marunong na siya mag-operate. Pinaandar ang train hanggang nasa Iriga. Umabot na si Pokot mga 6 towns away. Talagang itinakbo niya yung train. Pagkatapos, nung alam niyang hindi na siya masusundan, yung assistant niya si Dory, niyaya na niya na bumaba na tayo. Sumakay sila ng bus, papunta ng Manila sa may Cubao. Tapos pagdating sa Cubao, nag-taxi sila. Ang bahay niya nun sa Native Street sa Cubao lang. So, yun. Mula nun, parang sabi niya, hindi na ako magpapaisa sa mga tao because everyone was taking advantage of her. And pero syempre, yung kabutihan ng puso niya, nandun pa rin yung, sino rin yung tipong pupunta halimbawa, bagong sweldo, yan, hindi yan tumatanggap ng cheque, gusto niya ng cash. Bagong sweldo, diyan sa Santa Mesa, nung araw, hindi pa uso ang aircon sa kotse, so bukas pa. Sabi yung mga dumadang, yung mga pulupulube. So, kukuha lang yan doon sa kanyang paper bag, tapos bibigay niya. So, ganun siya. Tapos, naalala niyo, meron pang mamera para kay Nora noon, ang daming natulungan nun. I think that was for the benefit of the National Mental Hospital. Hindi ba? Tama yun, no? Yeah. So, ganon ka-generous si Nora. So, was there anything, Direk Adolf, na na-share niya na hindi ko pa na-share sa'yo? Of late, yung sabi niya kasi, di ba, ginawa niya nun yung nag-direct siya. Nag-try siya gumawa ng pelikula. Yes. I think ang title ay Greatest Performance. Yeah. Tapos nung nag-shoot nga siya, sabi ko, so Ate Guy, paano ka nag-shoot? So sabi niya siya daw nung nagsulat, siya ang nag-direct at siya rin ang umaarte. Tapos eventually, parang kinukwento lang niya na may time na parang nahihirapan siya dahil parang maganda ba yung ginagawa ko o hindi. So hanggang nung hindi yata pumasok sa Metro Manila Film Festival kasi hindi ko alam. Noon yata sinasubmit full film para panoorin nung time na yon. Well, nag-iiba-ibang pamantayan ng Metro Manila Film eventually Festival. yun. So parang pinagdudahan niya rin kung kaya niya o hindi. Pero nag-decide siya na hindi tuloy. Kaya sabi ko, sayang, dapat tinuloy ni Ate Guy. So parang siya si Woody Allen na lahat siya ang director, actor, and producer. Ayun. Kayo, Sir Bembol, wala kayong na pag-usapan nung, let's say, mga lull moments yun na nasa New York kayo. Meron ba siya mga na-share sa'yo na pwedeng i-share dito? Sobra kong bait kasi ni Nora. Actually, tsaka tapat. Ang diretso ko magsalita at tapat. So, meron siya mga kinikwento sa akin na nakaka-alaala, ika nga nakakabagabag ng konsensya, ika nga. Di ba? So, sobrang daming pinagdaanan ni Ate Guy sa buhay niya. So, sobrang dami. Meron ka ba pwedeng i-share? Secret. Alam mo, lalo kami na-intriga sa ganyan. Ganyang mga statements. Pero tama si Nora, di ba? Yung basically walang pakialam pagka hindi siya nasa harap ng camera. Kahit anong itsura niya. Kadalasan actually, pag kami nagkukwentuhan, ang gusto lang niya, magtatatawa lang kami. Kung ano-anong pinagkukwentuhan namin, di ba? Gusto lang niya masaya, gusto lang niya tumatawa. That's how she was. So. Kaya isa pang ang naalala ko noon, ikinikwento niya sa akin, siya, di ba, merong, di ba, sinasabi nga naging problema siya. Pero ang totoo noon, nagiging problema lang siya pag hindi siya masaya sa set. Pag let's say ayaw niya ng let's say inapin ng producer yung crew. For instance, isang beses yung pinagbawalan ng producer na maglaro ng pusoy yung crew kahit na break time. So ano ginawa niya? Kinabukasan nagdala siya ng mahjong set. Siyempre, hindi makapalag yung producer. Di ba tatama yung gano'n? Meron pa maidadagdag sa mga gano'n? Yun, ganun yun si Ate Guy. Tapos pag break time,
papalaro siya, may post-por game siya lagi para sa mga crew. Wala namang gagamba. Walang laman. Pero yung palito, tapos para kung sino makakasal, may ginagawa siya dun sa siguro every time na naggagawa kami ng pelikula, laging may ganun siyang laro. Pag may nakasagot na crew, binibigyan niya ng cash. Pag nasagot yung puzzle. Ganun siya ka-generous, no? Parang, Overly generous. yung bang kahit hindi na ba walang matira sa kanya, di ba? To a fault nga. To a fault. Generous to a fault. Yeah. So, kasi nagkasama kayo, more than 10 years lang kayo. Pero it was a close friendship, hindi ba? So, Opo. anything else that you want to add? Kasi, yung iba sa akin kasi masyadong personal lang. Marami rin naman po siya nasabi ko, Tito Bebel, secret na lang yung iba. Pero siguro, ang natatandaan ko lang si Ate Gay, pag may i-offer ka sa kanya, tas na-excite siya, parang gusto niya na gawin na agad. Yung parang, Nandun pa yung passion. yung passion niya hindi nawawala. Tsaka wala, ayun lang siguro, as an artista katulad nun, na narating yung katulad nung narating niya na hindi na rin siguro mapapantayan ng iba, hindi siya takot na gumawa ng, yun nga, isang bagay na hindi niya pa nagagawa or kahit na isang bagay na sa tingin ng iba hindi bagay sa kanya or something. Basta, siya by instinct, I think. If she wants it and she believes in it, she will do anything. Di ba? Katulad nung araw, sinasabi niya nga, may mga pelikula siyang binibenta niya yung bahay niya para lang ma-produce yung pelikula na magawa niya. Ganun. Alam mo, yung Banawe, in 1975, to the tune of 3 million pesos. Ang laki-laking halaga ng 3 million nun. Kumita yung blockbuster yung movie, kaso wala siyang napakinabangan kasi parang di ba inutang niya yung pondo nun. Tapos so, tinanong ko sa kanya, nakatrabaho niya yung mga dalawang national artists, si Lamberto Avellana at si Jerry De Leo. Sabi ko, so guys, so anong natutunan mo dun sa mga national artists? Sabi niya, natuto ko mag-behave. So iba nag-behave. Wala, never ako nagkaroon ng problema. Kaya ngayon, laging maaga naman siya and all, wala naman ako naging problema. Okay. So, pero ilan pang movies na unreleased na dapat nating abangan na Nora Honor movies? Yung isa yung Kontrabida, pero this year ilalabas na yun. Kasi yun yung first time na nagumanap siya na, well, not as a kontrabida, but as an artista na sikat na kontrabida nung araw. And then yung isa, yung Laro, yun naman, she plays Anaswang. Okay. Wow. Parang Gloria Peg. So, ito, in other words, you will still live in our hearts. At least, good news kasi marami pa tayong pwedeng abangan ng mga pelikula niya. At pumunta naman tayo sa kanyang pagiging national artist kasi I don't know if I'm supposed to share this with you, but I remember nung nandun, kasi sa committee ng national artist, may level 1, may level 2, tapos level 3. Nakaupo ako sa level 2. So sa level 2, pasado siya. Tapos, sunod na pasado na naman siya. Kaya lang, depende nga sa ihihip ng kung sino nakaupo sa gobyerno, doon sumasabit. So yung pinakahuli, ang ginawa, parang huwag ka na lumaban sa level 1, level 2, level 3. Diyan ka na lang muna, standby ka lang para pumarada ka muna dyan. Tapos, biglang all of a sudden, talagang milagros. Talagang, ayun, naging national artist siya and we're all very, very happy because she really deserved that award. Doy, ano ang sa tingin mo, yun na nga, ang pinaka-factor na talagang that really qualified Nora? Of course, we already know that, but from the standpoint of somebody like you, a respected film practitioner, what do you think talaga yung the nail at talagang nagtulak para maging national artist siya? Wala akong masasabi, no? National artist na yun, di ba? Yung mga, dumaan naman yun sa mga panel, di ba? Yung mga, tinitignan nila yung mga nagawa na nung tao, di ba? Yung filmography ni Nora Honor, marami siya nagawang mahusay na pelikula. Yung recordings niya, you know. So she has achieved something that is worth recognizing, di ba? And I think we should just take a note that
maraming artists sa paligid natin, and everyone would be qualified, depending on what they have done. And nagkataon siyempre yung pinipili yung mga bibigyan ng awards. Pero, yeah, marami pang artists na pwedeng, Pero hindi ba nakaka-frustrate nung parang inabot na more than 1 decade bago siya na iluklok as national artist? Buti nga buhay pa yan nung binigay sa kanya yung National Sabagay, Artist pasalamat Award. tayo doon, diba? no? Hindi yung posthumous award, di ba? Yeah. Talaga naman dito, weather lang, sabi nga ni Era po, di ba? Pero Sir Bembol, magka-edad kayo ni Ate Guy halos, no? Months lang. Months lang ang difference. pagitan nyo. Siyempre, bago ka nag-artista, siyempre sikat na si Nora Honor. Nanonood ka ba ng mga movies niya noon? Honestly, hindi. Wala kasi akong hilig sa films. Whether American or local, wala akong hilig talaga. So, I never saw any. But you were, I was very aware na superstar nga siya. But she's being recognized as the superstar. That didn't matter to me kasi wala naman akong appeal sa industriya at that time. Di ba? it didn't help na pareho kayong taga Bicol. Well, dumating na lang yun nung naging artista ako, di ba? Natural siya na unang Bicolana na, di ba? So 3 taong walang Diyos, walang intimidation nung nakasama mo? Wala. I never got intimidated by Ate Guy. Kasi nga, simple lang na, hindi ka naman matatakot talaga sa kanya. Wala siyang hangin-hangin. Di ba? Parating nasa lupa ang mga paa ni Ate Guy. Yeah. Alam mo, I agree with you. Kasi tayong lahat na nandito sa bulwagang ito, I'm sure lahat tayo nakadaong pang palad natin si Nora. Di ba parang hindi siya intimidating? Hindi mo mararamdaman. Di ba? Wala kang mararamdaman na superstar siya. Not at all. So, ayun na lang. Anyway, sige, siguro at this point, we can wrap this up by parang may mensahe para kay Miss Nora Honor. Let's start with you, Sir Doy. Well, unfortunately, I was only able to work with her in America, in one film. But there's a documentary that we did, and ang titulo Habang Buhay, and 2 episodes have already been released. Yung Habang Buhay, yung general view of Philippine cinema, and then yung second one is about the Eigenman family. Pero meron pang episode na we've done about actors, and that episode features Nora Honor, Bembol Rocco, and Christopher De Leon. And I was able to interview Nora Honor for that documentary. So, as usual, mahilig siya. Pag nagsasalita siya, yung po, di ba? Yeah. Para umambon ng po dun sa mga, paulit-ulit. And I was not really used to that. No? Pero I knew that was his way of talking, and giving respect to other people. Huwag ka kahit ako pinupupo niya ako. Yeah. Anyway, we've done that documentary, and I hope it gets released. It was produced by TBA. Anyway, Sir Bembol, tulad na sinabi ko, si Nora, bilang tayo yung mga Pilipino, hindi siya mawawala sa puso natin. Isang mensaheng galing sa puso para kay Miss Nora Honor. Masasabi ko lang karapat-dapat na siya ay ginawang national artist dahil nga sa lahat ng mga nagawa niyang para sa industriya. Karapat-dapat talaga. Okay. Siyempre, Sir Adolf, ikaw ang pinakahuli na naging parang malapit na tao sa kanya. So, yung mga last few years nyo, kung gagawa ka ng mensahe based on those years, anong masasabi mo? Siguro yun, na maipagpapatuloy naman kung hindi nung generation at sa mga susunod pang henerasyon, dapat hindi nila makalimutan si Ate Guy dahil nandyan po lahat ng trabaho, ng pelikula, ng kanta, at higit sa lahat po siguro yung maalala lang na lagi po na isa siyang mabuting tao. Totoo.
Sinasabi natin napakagaling na actress, magaling na singer, pero ang pinakamahalaga, mabuting tao. So, anyway, maraming salamat for your time. Salamat. Thank you. Mr. Thank you. Rodolfo Del Mundo. Siyempre, si Mr. Bembol Roca and Director Adolf Alex. But, okay, friends, let me end this event by 72 na siya, pero hindi halata, ano? Sa Miyerkules, May 21. Can we just end this by singing a happy birthday to our superstar? Anybody who knows how to sing, who can lead? I don't know how to sing, but I can lead. Okay, so let's start singing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear superstar. Happy birthday to you. We love you, Ate Guy. Again, ladies and gentlemen, let's give a round of applause to the children of Nora Honor. Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa FDCP, sa lahat ng bumubuo ng pamanang pelikula na ang tampok po ay ang aming ina na si Miss Nora Honor, ang ating national artist. Maraming salamat po sa lahat ng nagbuo nitong araw. Sorry. Maraming salamat sa... Sorry. Ngayon lang kasi kami yata ni Matet magsasalita. Hindi ba? Hindi, ang sining ng aming ina ay kahit kailan hindi mawawala. At malaking bahagi po, ang lahat ng nagmamahal sa kanya, mga Noranian, maraming salamat po sa inyo sa tiwala at pagmamahal na hanggang ngayon ay ibinibigay nyo sa aming nanay. Napakagandang birthday gift po nito sa kanya. Mag-birthday na po siya sa Wednesday. Yeah. And yun lang po, salamat. At parang nandyan lang si Mami sa mga pelikula na ipinapalabas ngayon at sa lahat ng tribute na ibinibigay sa kanya. Kami pong magkakapatid, ako, si Matet, si Kiko, si Ken at si Ian ay talagang taus-puso ang pasasalamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang sining ni Nora Honor, mabuhay ang superstar, mabuhay po ang aming ina. Thank you. Thank you po.